Okay guys, ayan, magandang araw sa mga ilang viewers natin dyan, sa mga kapwa magsasaka, OFW friends, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, thank you so much sa lahat ng ating mga ilang taga-suporta, no? So nandito ako ngayon sa aking okrahan and tinitingnan ko kung meron ng pwedeng harvestin na bukas, no? Kasi kasi ito gugulang, no? So sa okra every 2 days yata pwede mag-harvest or 3 times a week, no? So titingnan natin bukas kung meron na tayong tawag nito, mapitas. So gaya ng ating intro video kanina, so ayan ang ating okran. So madamong pa to mga kasaka, no? Kasi bukas pa akong magsimulang magdamo dito. So medyo okay yung tubo, unlike doon sa kabila, no? Doon sa pinaikot ko sa talong, medyo pangit yung tubo ng okra natin doon, no? So dito ayan, meron na siyang mga bunga. Ayan, mga ganyan pwede na harvestin yan. At ito bukas, baka pwede na harvestin to, itong isa ito, kasi mabilis lumaki yung okra. Yan, meron rin mga bunga, ayan. So dapat kanina akong magsimula magdamo or mag-cultivate ng mga puno, pero medyo masama yung ating pakiramdam, kaya hindi muna tayo pumunta dito. Tapos guys, ito po hindi ko ina-applyan ng insecticide, So yung video natin nung nakaraan, yung pinapausukan, yan lagi ko lang pinapausukan. Pagkatapos kong mag-alaga doon sa talong, dumadaan ako dito sa okra. So hindi natin to ginagamitan ng insecticide. Tapos ang abono nito every 15 days. So wala tayong ganong gastos nito. Bali yung gastos ko nitong okrahan ko na ito is 200 pesos lang, no? Kasi yun ang puno natin sa binhi. Tapos i-add pala natin yung abono, no? So ilan lang din abono nito, isang kilo lang every 15 days, no? So sana makabawi tayo dito, kasi nga mumura ng bilihin ngayon. Mumura ng okra yata, baka nasa 10 piso na lang yung isang kilo dito. Hindi ako sure. Nung nakaraan kasi, karang linggo, parang 40 kilos lang yon. And biglang pumasok yung mga vegetables galing Cagayan de Oro yata, Davao at saka Iloilo dito sa Negros Province. Kaya yan ang nakakapikto sa amin, Ayan, shout out sa mga taga dyang lugar. Huwag na kayo magdala ng gulay dito sa lugar namin, kasi nga apektado yung presyo ng aming mga dito, mga gulay. So kawawa yung yung mga farmer dito talaga. Biglang bumabagsak yung presyo. So, katulad nga ng talong, yung talong nito nung nakaraan, mga 60 pesos yung bili ng mga buyer. Tapos ngayon nagbiglang nag 10 piso. So napakahirap. Yung talong ko sana haharbisan na, pero nag 10 piso na lang, kaya lunod ang puhunan nun. Sana magmahal ulit. So ito, may mga malalaki na rin dito talaga. Yan, malaki na yan. So mga to, nagpas 1,000 puno. Tapos sa kasaka, lipat tayo dito sa sili. Ayan, mga bodyguard ko. Ayan. Si Askal. Ayan. Meron pa isa. Tapos si Commander. Ayan. Tapos yan ang ating sili guys. Yung kita nyo naman yung video na nakaraan, Pero ito naman tumubo. So weekly ko itong inabunuhan. Ayan, medyo malago na rin yung dahon niya. Alagaan pa rin natin. Alam niyo yung sili, mga kasaka, dito sa Negros, umabot ng 300 per kilo. Ngayon naging 60 na lang. Dahil nga may dumating na mga vegetables galing doon sa lugar ng mga sinasabi ko kanina. Tapos meron din ako tinanim na ulugbati dito. Yan, bagong tanim yan, buhay na.
Dito sa part na to, medyo nahuli ko tong tinanim yung sili. Kaya hindi ganong kita, maliliit pa lang oh. Tapos sa kasaka, meron tayong ilang puno ng nyug dito banda oh. Dito pala ako kumukuha ng tubig oh. Yan, kahos. So galing yan doon oh, doon sa may taas. Tapos pag nangabuno ako, nagdidilig, dinadala ko pa doon sa ukrahan. So galing dito, kinakarga ko container. And then may mga nyug tayo dito. Ayan, ilang puno ng nyug. Yan, pababa. Ayan, pataas. Tapos yung mga kasaka, oh, iniipon ko yan. Papakupra ko sana, kaso lang busy pa yung taga-kupra. So naghihintay muna ako kung kailan niya kuprahin yan. Meron pa sa taas yan. Meron pa mga bunga. Ayun, doon sa taas. May mga bunga pa. Tapos ay hindi natin maakyat. Dito ako sumisilong kapag tanghali. And minsan natutulog ako dyan banda. Tutulog tayo dyan. Yan, yung mga puno ng kahoy. Ayan o, malaki na yan o. Tapos meron pa doon sa mga gilid ng sapa. Purpose ni Papa dito para soil erosion and siyempre makalikasan yung tatay ko. Tatanim talaga siya ng ano, ng mga kahoy. Every ano yan, parang every year meron siyang itatanim. O di kaya meron siyang papuputol, meron din siya ipapalit. So ganun yung ano ng tatay. Kaya lang ipasalamat na rin namin na pag may kailangan kami ng puno ng kahoy, pagpagawa ng bahay or kung ano-ano man, meron kami pagkuhanan. Ay mga kasaka, ganito na naman yung gagawin ko bukas. Tabasin ko yung tudling katulad nung ginawa ko noong nakaraan. So yung gamit ko yung itak. Kaya konti lang yung tatabasan natin yan. Ayan na mga kasaka. Tapos yung mga pinagtabasan ko, pwede ito ilagay dyan sa puno, no? Para pag matuyo, isang ano din yan, organic din yan mga kasama. Natuyo dyan sa puno, no? Hindi natin pwede ihampas ng gusto tong ating ating itak. Magalitan tayo. Pang tayo, kahoy. Pagtabas ng kahoy. Pero possible din naman gagawin ko nito. Kukultivate mo na yung puno. Kasi may mga damo na rin sa puno eh. Mga 2 days baka tapos na tayo dito. Kasi nga habol natin, Martes ngayon, Merkules dapat matapos. Kasi nga pa second dose tayo sa Huwebes. So gaya ng sinabi ko kanina, wala tayong dito ginamit na insecticide. Kaya ngayon magpapausok na naman kami. Pero mga kasaka, kuha ako ng lukay ko tawagin sa amin, to yung dahon ng nyug. Ito yung gagamitin ko pansiga. Pwede rin mga dahon ng saging tuyo. So yung langkay, pinapailalim natin, tapos nilagyan natin ng ito yung dahon, no? Kahit anong klaseng dahon. Magsiga pa ako ng isa dito mga kasaka.
So yun guys, mula nang palipat yung hangin. Kanina kasi, andun yung kabilang ano natin yan, kabilang siga natin. Tapos yung hangin, medyo hindi kagandahan yung hangin. Dapat papunta hangin doon. So, sana babaliktad. Doon kasi bumaliktad na Yan, bumaliktad na yung hangin. Dito sana bumaliktad. So ayan guys, bumaliktad na yung hangin. So yung tanim natin, napapausukan na ngayon. Nasundan kami ng usok. So kami pauwi na rin kasi nga 6 PM na. Maraming salamat sa inyo lahat, sa ilang ating tagapanood dyan. God bless po sa inyo lahat, sa mga OFW nating kaibigan, mga taga-probinsya, taga-bukid. Shoutout, and thank you so much for watching. Ayan, Elmer Wangko po, nagpapaalam. Until next video guys.